Lumabas na misdeclared at hindi umano tama ang binayarang buwis para sa luxury car na pagmamay-ari ni Derek Ramsey. Ayon po yan sa Bureau of Customs. At dahil dyan, posibleng mapunta ito sa pamahalaan at kalaunay ipasubasta. Paglilino ng customs, hindi ang aktor ang nag-import ng sasakyan. Nakatutok si Bernadette Reyes. Matapos voluntaryong isuko sa mga otoridad ng aktor na si Derek Ramsey ang kanyang mamahaling hypercar na mula pa sa United Arab Emirates, maaaring hindi niya na ito mabawi matapos mapag-alamang misdeclared ang sasakyan at hindi umano tama ang binayarang buwis. Bago yan, nahuli ang kaibigang negosyante ni Ramsey na si Anthony Jude Violago habang minamaneho ang sasakyan ni Derek gamit ang pekeng plaka. Ayon sa Bureau of Customs, hindi dapat bababa sa 35 million pesos ang binayarang buwis para sa luxury vehicle na ito. Pero lumalabas sa records na nasa 1.8 million pesos lang ang binayad. Kaya naman pinagpapaliwanag mula sa importer, broker, consignee hanggang sa mga tauhan ng BOC kung paano ito nakapasok sa bansa. Yan ay kakasuhan namin ng smuggling. Dapat 50 to 100 million ang halaga nito, dineclare nila ito ng 10 million lang. In fact, ang dineclare nila rito is less than 10 million. Paglilinaw ng BOC, hindi si Derek ang nag-import ng sasakyan. Sa katunayan, nakailang pasa na raw bago ito nabili ng aktor. 4 to 4.5 years yan ang pagmamayari itong sasakyan na to. At he claims na buyer in good faith siya. Ibig sabihin, hindi siya nag-import nito, binili niya lang ito, malay niya kung saan galing o paano ito pinasok ng bansa. Yun ang paliwanag niya. Ngayong araw isinilbi na ng BOC kay Derek ang warrant of seizure and detention. Bibigyan ng pagkakataon ng mga maaaring may kinalaman dito na magpaliwanag. Pero kung walang maipakitang kaukulang dokumento, mapupunta ang pagmamay-ari nito sa pamahalaan at ipasusubasta. Kapag ito ay finally napapunta na sa gobyerno ang pagmamay-ari nito, yaan ay i-auction din natin. Subalit, meron tayong nire-respeto, ginagalang na due process. May pagkakataon pa yung nag-import nito na napatunayan sa amin na tama ang kanilang importasyon. Pero hindi ako naniniwala doon. Dahil sa aming dokumento, ang import entry nito ay inconsistent. Iniimbestigahan na rin ng Land Transportation Office kung paano ito nairehistro. Suspendido naman ng 3 buwan ang driver's license ni Violago habang gumugulong ang investigasyon. Meron din silang haharapin sa amin sa LTO kasi yung papaano nagkaroon ng papeles. Okay? So alam naman natin na merong mali doon sa mga papeles na ginawa nila sa Bureau of Customs. Tapos pagdating na sa amin sa LTO, na-issuehan ng ORCR. May mananagot po na empleyado ng LTO, siguradong may matatanggal po dito at makakasuhan. Hinihingan pa namin ng bagong pahayag sina Ramsey at Violago. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.